Yan, wow na wow ang tubo ng aking sili. Namumulaklak na siya mga kabisi granny. Ayan oh, ang ganda ng kanyang tubo. Tapos ngayon nagpupunla na naman ako dito sa kabilang paso ng sili din. Tapos itong pinagputulan ko ng sibuyas dahon, try kong itanim dyan, baka sakali siyang tumubo. Meron pa siyang kasamang luya mga kabisi granny ko, mga kalola ko. Ang ano ko lang itong aking malunggay, bakit ganito yung kanyang dahon? Hindi siya magulayan kasi, tignan nyo naman nagkakaroon siya ng mga, ano ba yan, hayop sa dahon. Oh, dilaw-dilaw siya. So sayang naman siya, minsan pinuputol ko para lumago, kaya lang ganun pa rin yung kanyang ano ng dahon niya. Ano kaya magandang gawin dito mga kalola para pakinabangan natin yung ating dahon ng malunggay. Pero dito, yung aking pinya, ayan, napakalago na niya. Oh. Sana mapagbunga ko siya kahit nasa paso lang siya. Yung aking oregano, ayan, oh, ang lalapad ng dahon. Basta't may maliit na lupa lang na ano, pinagtataniman ko, ayan, oh. Nabubuhay naman sila. Itong aking ampalay, ayan, may butlig na naman siya. Meron na naman siyang maliit na bunga, sana magtuloy. Yan yung kinagulat ko kahapon kasi nga, sabi ko yung binhi ko dyan ay bilog na ano, ampalaya, pero ang tumubo, mahaba yung kanyang bunga. So ayan lang, nakatanim lang sila sa mga maliliit na ano, paso. Tapos meron din pala ditong sumama tumubong sili, ayun, nagbubulaklak na rin siya. Ang kamatis ko nagbubulaklak na rin. So ayan, update sa mga tanim ng inyong kalola dito sa mga paso na nasa likod bahay. Ayan, tiyaga-tiyaga lang sa mga paso kasi pag may maano tayo na gulay-gulay, kahit maano lang konti, kahit papano nakakaani tayo, diba? Dito ako tuwan-tuwa sa aking pinya na ang taba-taba kahit nasa paso lang siya. Oh. Meron pa ako dito isang pinya, ayun oh. Umuusbong na rin siya, lumalago na rin siya, ayun. Natakpan lang siya ng mga dahon ng ano, ayan oh. Yung mga pinagkainan namin yan ng mga pinya, mga kalola, yung pinaka ano niya, tinatanim ko. So ayan lang. At dito na naman tayo sa loob ng kusina, magluto time. In-update ko lang yung aking mga halaman, ang ganda ng kanilang mga dahon. Ngayon, iaano ko kayo sa aking lulutuin mga kalola. Ako'y natatawa lang, galing ako ng talipapa. Ayan oh, bumili ako ng halagang 100 na karne ng baboy. Kunti lang, ayan, ilang hiwa lang yan. Pero tignan nyo naman yung kanyang gulay. Nakas na isasahog ko. May mais, may saba, sibuyas. Tapos ito yung sinasabi kong dahon ng sibuyas. Pinutol ko lang yung pinakaugat niya at yun nga tinanim ko doon. Tapos bumili ako ng 10 pisong pechay. 10 piso din itong ating pechay bagyo at repolyo. 30 na yan, 35. So yung ating ulam ngayon mga kalola ay humigit kumulang sa 150. Kaya dinamihan ko naman yung kanyang gulay. Bawi-bawi na lang tayo sa sabaw. Kasi diba pag nilaga naman, pag masabaw masarap na yun. Lalo na at maraming gulay. Kahit konti na lang yung kanyang karne, o diba? Makapampalasa man lang, masabi man lang na nakapagkarne. Pero sa totoo lang, bawal na sa akin ang karne. Kaya lang sabi naman, pag sinabing bawal, hindi naman ibig sabihin as in hindi ka nakakain. Yung minsan-minsan okay lang yan mga kalola. Importante marami siyang gulay, o diba? Sarap na naman ang higop ng lola nyo nito mamaya. So ayan lang, hintayin natin maluto itong ating ulam. At paluto na yung ating nilagang gulay na may kunting baboy. O diba, yan ang ulam namin for today's tanghalian. May nakikita naman siya ilang hiwa. Okay na yan mga kalola. Importante may sabaw at maulan-ulan ngayon ang panahon, kaya timing yung ating pagsasabaw. So hanggang sa muli mga kalola. Happy cooking, happy eating. Follow for more. Love you all.